Kabanata 661. Makalipas ang isang buwan, ang labanan sa isla na walang pangalan. Hindi agad nakasagot si Sachin. Ang ginawa lang niya ay tumingin kay Tyr habang hawak niya ang challenge letter sa kamay niya. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata, at muling nagtama ang mga mata ng dalawang lalaki. Biglang naging matigas at tahimik ang buong kapaligiran sa bulwagan. Iyon ay, hanggang sa isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa isang sulok, Sachin Taylor, ikaw ang Diablo ng Timog. Huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka sa isang liham ng hamon mula sa isang junior. Hindi ito tumutugma sa iyong pagkatao. Ang boses na iyon ay walang iba kundi ang Green Dragon mula sa Six Doors. Pinoprotektahan ni Julio at ng grupo ng mga tao mula sa Six Doors, lumakad ang Green Dragon at huminto sa tabi ni Tyr. Inangat ng Green Dragon ang ulo niya at ngumiti kay Sachin. Matagal nang hindi nagkikita. Oo, 10 taon na ang nakalipas. Kuya Green Dragon, wala ka man lang pinagbago. Si Sachin lang ang kwalipikadong tumawag sa Green Dragon of Six Doors na kapatid, walang ibang nang-ahas na gawin iyon. Nakangiti pa ring sabi ni Green Dragon, sa katunayan, hindi ako nagbago, ngunit tumanda pa rin ako. Sachin, let's cut to the chase. Tatanggapin mo ba ang challenge letter ni Tyr? Umiti si Sachin. Dahil, pati ikaw nakikipag-usap, may choice pa ba ako? The location. I will set the location, ani Green Dragon. Sa pagkakataong ito, yayanig ng laban ninyo ang lahat ng kilalang pamilya sa Timog. Ang kondisyon ng labanan ay hindi kayo makakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, ang Six Doors ay makikialam at pipili ng isang larangan ng digmaan para sa inyo. Saan? Sabay na tanong ni Tyr at Sachin. Sumagot si Green Dragon, mga 30 metro ang layo mula sa West Lake, mayroong isang walang pangalan, desyerto na isla. Sa loob ng isang buwan, maglalaban kayo sa islang iyon. Winner took all. Sige, agad na sagot ni na Sachin at Tyr nang walang pag-aalinlangan. Ang pamamaraang ito ay talagang ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang Timog. Ang Six Doors ay tutuparin ang kanilang pangako at ibibigay ang pinakamahusay na solusyon para sa Tyr at Sachin. Matapos maayos ang lahat, walang dahilan upang manatili, umalis si Green Dragon at ang iba pa. Sa sandaling iyon, pumasok si Carson at ang iba pa. Naglakad si Carson patungo kay Zeppelin at sinubukan siyang tumayo. Let's go, kuya. Gayunpaman, nanatiling hindi kumikibo si Zeppelin, nakahawak pa rin ng mahigpit sa katawan ni Lilia. Para siyang nawalan ng kaluluwa. Kuya. Puno ng kawalan ng magawa ang boses ni Carson. Huminga ng malalim si Tyr at nagtanong, pwede ko bang isama itong babae? Hindi naman pinahirapan ni Sachin si Tyr at ang iba at sinabing, syempre, kunin mo. Lumapit si Tyr kay Zeppelin at tinapik ang balikat ng matanda. Kung gusto mong ipaghiganti siya, magsanay ka ng husto sa isang buwan na ito. Naniniwala akong hindi niya gustong makita kang ganito kawalang pag-asa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Zeppelin na parang may yumanig sa kanyang puso. Tumigil siya sa pag-iyak at binuhat ang bangkay ni Lilia sa kanyang mga bisig, pagkatapos ay binuhat siya palabas ng ari-arian ni Sachin. Noong gabing iyon, nakahanap si Zeppelin ng isang lugar na may mga bundok at isang ilog upang ilibing si Lilia. Pagkatapos ay ginugol niya ang buong gabi sa pag-inom ng alak sa tabi ng kanyang libingan. Samantala, nakatayo sa labas sina Tyr at Carson, nanunood sa Zeppelin. Hindi nila alam kung paano siya aaliwin, ang tanging magagawa lang nila ay umasa na tumigil siya sa pagmomope ng mag-isa. Pagkatapos ng pangyayaring ito, alam ni Tyr at ng iba pa na gugulin lamang ni Zeppelin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay gamit ang kanyang espada. Pagdating ni Tyr sa bahay, 3:00 na ng madaling araw. Wala si Winifred sa kama, sa halip ay nakaupo sa sofa. Balak sana niyang hintayin si Tyr, ngunit dahil pagod siya sa trabaho at dahil sa hindi pa rin bumabalik si Tyr pagsapit ng hating gabi, nakatulog siya. Bumukas ang pinto at pumasok si Tyr. Nang makita niya si Winifred na natutulog sa sofa, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagmamahal sa kanyang puso. Maingat na naglalakad sa harapan niya, akmang babuhitin ni Tyr si Winifred papasok sa kanilang silid ng magising ito. Pagkakita pa lang niya sa mukha ni Try ay agad siyang napasigaw sa takot. Malakas na sigaw ni Winifred. Mabilis siyang niyakap ng isang gulat na Tyr at sinabing, asawa ko, anong nangyari? Asawa ko. Ako. Napatingin si Winifred kay Tyr na may luha sa mga mata. Abby, ikaw ba yan? Ikaw ba talaga yan?
Ikaw ay, ako ay ano? Natarante si Tyr, asawa ko, binangungot ka ba? Winifred then snapped out of her confusion and said, nagkaroon ako ng bangungot, na naginip ako na may pumatay sa iyo. Nung niyakap kita, puno ng dugo ang buong katawan mo. Natakot ako. Takot talaga. Baka sa mukha ni Winifred ang takot. Halatang ikinagulat niya ang panaginip niyang ito hanggang sa hindi niya ito masabi bukod sa realidad. Niyakap ng mahigpit ni Tyr si Winifred. Asawa ko, bangungot lang iyon. Ang bangungot ay kabaligtaran ng realidad, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Okay lang ako at magiging ayos lang palagi. Ibinaw ni Winifred ang ulo sa yakap ni Tyr. Hubby, takot na takot ako. Paano ako mabubuhay kung wala ka? Natatakot ako na baka isang araw mawala ka sa akin. Hinding-hindi mangyayari iyon. Huminga ng malalim si Tyr at niyakap siya ng mahigpit. Ang pag-aalala ni Winifred ay hindi dahil sa nag-overthink siya, mas malala nga ang sitwasyon ni Tyr kaysa dati. Ang sinumang babae ay mag-aalala tungkol sa kanyang asawa sa sitwasyong ito. Gayunpaman, walang pagpipilian si Tyr. Hindi niya maiwasang maging ganito ang mga pangyayari. Ang magagawa na lang ni Tyr ngayon ay lumakas, kailangan niyang patuloy na lumakas at lumakas. Kapag mas malakas na siya, mapoprotektahan niya ang mga taong nasa tabi niya. Matapos maaliw ni Tyr saglit si Winifred, sa wakas ay kumalma na rin siya. Asawa ko, pagod ka siguro sa trabaho. Ikaw ba ay may sapat na baon? Tanong ni Tyr. Oo, sagot ni Winifred. Salamat sa 10 bilyong dolyar na ibinigay mo sa amin, ang mga insidente sa Southern Commerce Chamber at Autumn Field Group ay naayos na. Ang susunod na bagay na gagawin natin ay ipaglaban ang Great Sky Group at talunin sila. Kumpiyansa akong mananalo tayo sa laban na ito. Nang makita ang pagtitiwala ni Winifred ay napangiti si Tyr. Ito ay eksakto kung ano ang kailangan niya. Gayunpaman, asawa ko, hindi mo na kailangang ma-stress pa. Bakit? Hindi maintindihan ni Winifred. Sabi ni Tyr, binuwag na ang Great Sky Group, naging Sachin Hall na ito. Ang Sachin Hall ay hindi tumutok sa larangan ng negosyo, kaya ang kanilang mga stock ay lubhang humihina. Pagkatapos ng isang buwan, gagawin ko ay kukunin ng Autumn Field Group ang mga stock ng Sachin Hall. Kabanata 662. Inaasahan ni Winifred. Hindi naintindihan ni Winifred Zia ang kahulugan sa likod ng mga sinabi ni Tyr Somers at nakatitig lang siya na tulala. Mimang, binuhat ni Tyr si Winifred mula sa couch at dinala sa kwarto nila. Come on, my sweet. It's getting late. Tere na sa loob at magpahinga. Pagkatapos ng isang ganap na laban na tumagal ng humigit kumulang 2 oras, sina Tyr at Winifred ay nagyakapan at nakatulog. Nang magising sila mula sa kanilang pagkakatulog, malapit na ang araw. Pagmulat ng kanyang mga mata, si Winifred ay naupo sa kama na nagmamadaling nilalagnat. She was about to make a break somewhere nang maabutin siya ni Tyr at pigilan. Honey, late ka na nagising kagabi. Bawal kang pumasok sa trabaho ngayon, aniya. Pero, no buts, sagot ni Tyr sa mapang utos na tono. Mula ngayon, kailangan mong makinig sa akin. Ang katawan ay ang esensya sa revolusyon. Pero, hubby, sabi ko naman sa'yo, walang pasok. Hindi ako magtatrabaho. Gusto ko lang gumamit ng banyo. Natigilan si Tyr. Medyo nahihiya siya nang bitawan niya si Winifred na mabilis na tumakbo paalis. Maya-maya lang, narinig ni Tyr ang pagguhaw mula sa loob ng restroom. Gulat na gulat siya at nagmamadaling pumasok. Ang nakitang paglabas ni Winifred sa kanyang loob ay nagpalamig sa kanyang dugo. Nagmadali siyang tapikin ang likod ng asawa at tinanong, Honey, what's wrong with you? Is everything okay? It's okay. I'm better now. Baka nilalamig lang ako. Tinapik-tapik ni Winifred ang kanyang dibdib, bahagyang gamaan ang pakiramdam. Hinawakan naman ni Tyr ang noo niya. Wala daw siyang lagnat. Pagkatapos ay naghanda siya ng congee para sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng isang paghigop, nagmadali siyang samuka muli sa banyo. Nauutol ang puso ni Tyr habang may naiisip. Pwede bang? Nagmamadali siyang pumunta sa banyo. Nang matapos si Winifred sa paghikbi at paglabas, buong pagmamahal na hinawakan ni Tyr ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at hinalikan siya. Tinaman ng tingin ni Winifred si Tyr. Anong ginagawa mo? Ahaha, si Tyr chortled na parang bata na nakakuha ng perfect score sa isang exam. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang kamay at sinimulang kunin ang kanyang palso, at pagkatapos, muling natawa si Tyr.
Ano bang problema mo? Tumatawa ka na parang psycho. Ganon ka ba kasaya na nilalamig ako? Inis na tinitigan ni Winifred si Tyr at nagpout. Si Tyr, gayon pa man, ay niyakap siya at napabulalas, mahal, nagawa na natin ang gusto ni Blair. Ahaha. Ano? Hindi makareact si Winifred, ngunit makalipas ang ilang segundo, bakas ng pagkamangha ang makikita sa kanyang mga mata. Siya ay buntis. Siya at si Tyr ay nagtrabaho ng napakatagal, at ngayon, sa wakas ay umaasa na siya. Excited na hinawakan ni Tyr si Winifred sa yakap niya. Nang umagang iyon, naglakbay sila upang masuri si Winifred sa ospital. Oo, buntis nga siya at halos isang buwan nang nagdadalang tao. Sadyang naging abala ang dalawa para hindi ito pansinin. Paglabas pa lang nila ng ospital, nakatanggap si Tyr ng tawag mula kay Carson York. Kahapon, nagbigay si Tyr ng letter of challenge kay Sachin Taylor. Ang huling showdown ay magsisimula sa isang buwan sa isang walang pangalan na isla. Kaya, para magkaroon ng pagkakataong talunin si Sachin sa paghaharap, kinailangan ni Tyr at ng iba pa na maghanda ng husto sa loob ng isang buwan. Tumawag si Carson para talakayin kung ano ang susunod na gagawin. Uncle York, I'm occupied today. I mean, I'll be busy for the next 3 days. Lahat ng diskusyon ay maaaring gawin 3 araw mula ngayon. Si Carson, na nasa kabilang linya, ay nataranta. Ano bang problema mo? Napossess ka na ba? I'm not possessed, Uncle York. Buntis si Winifred. Kailangan ko muna siyang ayusin. Inaasahan ni Winifred. Natigilan si Carson ng ilang segundo, pagkatapos ay tumawa. Buntis. Congratulations, Tyr. Sige. Pag-uusapan natin ang lahat 3 araw mula ngayon. Pagkatapos ay umuwi sina Tyr at Winifred nang biglang nagsalita ang una, mag-impake ka na, mahal ko. Babalik tayo ngayon sa Con City. Nabigla si Winifred. Are you kidding? Bakit tayo babalik sa Con City? Ibabalik kita para alagaan ka ng nanay at tatay mo. Simula ngayon, bawal ka nang gumawa ng kahit ano, sagot ni Tyr. Umagalpak ng tawa si Winifred. Tyr, bakit parang bata ka? Hindi naman ako nagbubuntis ng ganoon katagal. Hindi na kailangang kabahan. Pagbubuntis lang. Nung buntis ako kay Blair, 8 months pa akong tumatakbo. Paano ako makakaalis kung puno na ang mga kamay ko sa kumpanya? Ang mga salita ni Winifred ay tumusok ng kutsilyo sa puso ni Tyr. Minsan na siyang dumanas ng maraming hinaing lalo na noong buntis pa siya kay Blair. Mahirap isipin kung paano niya nagawang makalusot. Hawak ang kanyang asawa sa kanyang mga bisig, tiyak na ipinahayag ni Tyr, na walang puwang para sa negosasyon, malaki ang utang ko sa iyo, mahal ko. Kaya ngayon, dapat kong ibigay sa iyo ang pinakamahusay. Wala nang dapat pag-usapan sa pagkakataong ito. Dapat kang bumalik sa Con City upang gumaling. Kung tungkol sa kumpanya, mag-aayos ako ng isang tao na pumunta at mag-asikaso para sa iyo. Kahit na nag-aatubili si Winifred, maaari lamang siyang magkompromiso kapag lumipat si Tyr sa kanyang dominanteng president mode. Nang umagang iyon, nakipag-ugnayan si Tyr sa Regal Palace at pinadalhan sila ng napakalakas na team sa Strego City. Ang lalaking namumuno sa unit ay isang business prodigy na nagngangalang Lucas. Naglingkod siya bilang CEO ng isang malaking kumpanya sa ilalim ng Regal Palace, at dinala ang organisasyon ng halos 10 bilyong netong kita. Nagawa pa ng kanyang team na magranggo sa buong mundo. Ito ay higit sa sapat na magkaroon ng pamamahala sa koponan ni Lucas ang sangay ng Autumn Field Group sa Strego City. Sila ay isang makinang na unit ng negosyo na nakipaglaro sa maraming malalaking internasyonal na korporasyon. Paano posibleng madaig sila ni Benjamin Lloyd ng Sachin Hall? Walang sino man mula sa Regal Palace ang na-recruit para tumulong sa Autumn Field Group. Ito ay dahil gusto ni Tyr na bigyan ng libreng paghahari si Winifred. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay ay magagawa niyang pamunuan ang Autumn Field Group sa internasyonal na yugto, at maging isang tunay na reyna ng negosyo. Gayunpaman, gumawa ng exception si Tyr sa pagkakataong ito dahil buntis ang kanyang asawa. Kinailangan niyang pauwiin ito upang buong pusong pagyamanin ang bigkis ng kagalakan. Walang dapat magkamali. Kaya, si Lucas at ang kanyang koponan ay nagmadali sa Strego City mula sa ibang bansa. Nang mabigyan sila ni Winifred ng pangkalahatang ideya tungkol sa mga kaugnay na bagay, magkasama silang bumalik ni Tyr sa Con City. Kabanata 663. Ang pagbisita sa Canantine Mansion.
Si Tyr at Winifred ay gumugol ng mahabang panahon sa lungsod ng Strego dahil masipag sila sa trabaho, na naging dahilan upang hindi sila bumalik sa Con City ng mahabang panahon. At dahil doon, ang kanilang pakikipag-ugnayan kay Blair ay limitado sa mga video call tuwing gabi. Tuwang-tuwa si Blair nang malaman niya ang tungkol sa kanyang mga magulang. Bumalik. Pagkapasok ni Tyr at Winifred sa pinto ay parang masilya ang kanyang idinikit sa kanila at umaktong parang kaakit-akit na sanggol na lambingan. Iyon ay palaging nangyayari sa mga bata. Hindi mahalaga kung gaano katagal na hindi nakita ng isang bata ang kanilang mga magulang. Hanggat bumalik sila, walang ibang mahalaga kundi ang pagnanais na makasama sila. Naghanda na sina Helen Cole at Jacob Zia ng mesa na puno ng pagkain, at tuwang-tuwa silang malaman ang balita ng pagbubuntis ni Winifred. Masayang hapunan ng pamilya noong gabing iyon. Sa oras ng pagtulog, si Blair ay yamakap sa pagitan ni Tyr at Winifred, patuloy na hinahaplos ang tiyan ng kanyang ina at nakikipagdaldalan sa kanyang nakababatang kapatid. Natawa na lamang ang mag-asawa nang makita ang maalab na ekspresyon ni Blair. Blair, hindi pa fully formed ang kapatid mo. Teka lang. Kapag mas malaki na siya, bakit hindi mo siya ikwento? Okay. Matibay na tumango si Blair. Pero Mom? Dad? Sigurado po ba kayong kapatid ko ang natutulog dito? May posibilidad ba na magkapatid sila? Parehong natigilan sina Tyr at Winifred. Hindi nila akalain na magagawang magtanong ng ganoong klaseng mga tanong ang isang bata. Well, mas gusto mo ba ang isang nakababatang kapatid na lalaki o nakababatang kapatid na babae, Blair? Tanong ni Tyr. Nag-isip sandali si Blair bago sumagot, bakit hindi pareho? Ahaha. Tiniil ni Tyr ng halik ang pisngi ng kanyang anak. Kung nakababatang kapatid ang nasa loob ng tiyan ni Mommy, paprotektahan nila ni Daddy sina Mommy at Blair in the future. Kung kapatid sa loob ng tummy ni Mommy, paprotektahan kayong tatlo ni Daddy. Nanatili si Tyr sa Con City ng humigit kumulang 3 araw. At ang 3 araw na iyon ay kaaya-aya at puno ng init. Kung maaari lang, gusto ni Tyr na maging isang ordinaryong tao na namuhay ng hindi maayos kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Nako, ang buhay na iyon ay nakatadhana na hindi matamo. Marami pa siyang dapat gawin at hindi mabilang na mga layunin na dapat maabot. Ang isang tao ay palaging kailangang makipagkasundo sa mundong ito. Ito ay isang daan na walang pagbabalik. Kapag natapakan mo na ito, maaari ka lamang sumulong. Walang tigil. Makalipas ang 3 araw, bumalik si Tyr sa Strego City. Kamusta na si Winifred? Gaano kalala ang pagkahilo niya? Tanong ni Carson habang nagsasali ng isang tasa ng tsaa para kay Tyr. Ang magkapareha ay muling nakaupo sa gazebo. Umalaklak si Tyr. Nakahawak siya. Pinauwi ko sina Jay Blade at Connie sa Riverdale Province. The girl is such a unruly child. She was reluctant at first. It wasn't until I lectured her that she relented, Annie Carson. Tumango si Tyr. The battle against Sachin Taylor that takes place in a month will indeed be dangerous. Uncle York, why don't you return to Riverdale? Lahat ay natapos na dito. Hinihintay na lang namin ang final showdown. Are you giving me the cold shoulder for having no martial arts skills? Pinandilatan ni Carson si Tyr. Ngumiti si Tyr at nagkibit balikat. It's not that. It's just that you have a family to return to. Hindi ba kayo pareho? Inubos ni Carson ang kanyang tasa ng tsaa. Kaya, para sa kapakanan ng ating mga pamilya, talagang hindi tayo dapat matalo sa labanang ito, Tyr. Oo. Tumango si Tyr. Hindi tayo matatalo. Ako, si Tyr Summers, ay hindi kailanman natalo. Kapag naalis na natin si Sachin Taylor, sa wakas ay tatahan na ang Timog. Gayunpaman, magtatagal pa rin ang pagsasama-sama ng Timog pagkatapos ng pacification. Doon ka papasok, Uncle York. Ang dapat mong gawin ay tumayo sa ibabaw ng summit at tamasahin ang tanawin. Sa tingin ko ito ay hindi masyadong masama. Tumawa si Carson. To be honest, I don't actually want to be king of the South. Hindi yan uobra. Umiling si Tyr. Dapat ikaw ang hari ng Timog. Alam mo na hindi ako maaaring manatili sa Timog sa lahat ng oras, at pagkatapos ng mapagpasyang labanan, magkakaroon ako ng pabor sa 6 doors. Malaki ang posibilidad na gagamitin nila ang pabor na ito para makapunta ako sa ibang bansa. Ibang bansa? Bakit? Natagpuan ni Carson ang bagay na nakalilito. Hindi ko alam, sagot ni Tyr.
Ngunit, mayroon akong kutob na habang naglalaro kami ng larong ito ng chess sa timog, ang Six Doors ay gayon din ang ginagawang pareho. At lahat tayo ay kanilang mga sangla. Napabuntong hininga si Carson. Wala akong pakialam kung ano ang intensyon ng Six Doors. Masyado pang maaga para pag-usapan natin ang bagay na iyon. Dear, sa labanang magaganap sa Nameless Island sa loob ng isang buwan, hindi lang si Sachin Taylor ang kalaban natin. Sumang-ayon si Tyr, oo, bukod kay Sachin Taylor, magkakaroon din ng pamilya Moore. Napakalaki ng pressure na kinakaharap natin. Sa lakas natin sa kasalukuyan, magiging isang pipe dream na labanan sila. Tumayo si Carson. Mag-empake ka na, Tyr. Dapat tayong magpatuloy ng walang tigil upang makakuha ng kalamangan. Haha, sa tingin mo ba ay ayos lang na magsama ako ng ilang lalaki mula sa Regal Palace? Tanong ni Tyr. Pinaikit ni Carson ang kanyang mga mata habang nakangiting sumagot, sabihin mo sa akin. Hindi naman, panunuyan ni Tyr sa sarili. Dahil ang mga patakaran ng larong ito ng chess ay naitakda na, walang bagong piraso ang maaaring idagdag. Kung hindi, ang Six Doors ay higit na hindi nasisiyahan. Tara na. Tinapik ni Carson ang balikat ni Tyr. Wala na masyadong oras. Kailangan na nating umalis papuntang Canentine Mansion sa West Suez. Nang hapong iyon, naglakbay sina Tyr at Carson sa West Suez. Halos magdilim na nang dumating sila. Nang malaman ng arrival ni Carson na si Demi Watt ay nagbigay ng utos na maghanda ng hapunan. Si Demi Watt at Carson York ay maaaring ituring na mabuting magkaibigan, sa kabila ng malaking pagkakaiba sa kanilang mga edad. Nagkaroon sila ng magandang relasyon kaya nagpasya silang ayusin ang kasal sa pagitan ng kanilang mga inapo noon pang 20 taon na ang nakalilipas. Sa mesa ay nakaupo ang isang malaking isda. Isa ito sa mga paborito ni Demi. Nahuli pa niya ito mismo mula sa pool na gawa ng tao. My young Carson, we have not seen each other for so many years. We must take advantage of this opportunity. This old man will drink with you, masayang sabi ni Demi. Isang reunion pagkatapos ng maraming taon. Natural lang na natuwa si Demi. Parang mas spirited siya. Napangisi si Carson. Oo naman. Ngayon, dapat tayong uminom hanggang sa malasing tayo ng husto. Pagkatapos, sumulyap si Demi kay Tyr, ngumiti sa kanya. Young Tyr is truly worthy of being a dragon amongst men. Kung ang walang kwentang apo ko ay may ikasampu ng talento mo, namatay na sana ako ng walang pagsisisi. Umalaklak si Tyr. Master Watt, masyado kang mabait. Ang apo mo, si Dixon, ay batang bayani rin. Malayo sa karaniwan. Hahaha, nakikigulo lang siya, sagot ni Demi. Nagkataon na pumasok si Dixon Watt sa sandaling iyon. Hindi nasisiyahang bamulong siya, Lolo, minamaliit mo pa rin ang sarili mong apo. Ako pa rin ang munting iskolar. Tumahimik. Kabanata 664. Ang apat na emperador. Napatingin si Demi Watt kay Dixon Watt. You can't even handle a girl, yet you dare to be cheeky with me. Pilasan mo at i-toast ang mga bisita natin. Lumapit si Dixon at nagalok ng alak kina Tyr Summers at Carson York. Uncle York, Kuya Tyr, halika, mag-toast tayo. Haha, sige. Habang nagiinuman, ang grupo ng mga lalaki ay nag-uusap lamang noong una. Ang mga mahahalagang bagay ay hindi natugunan. Pagkatapos ng 3 round ng inuman, sa wakas ay inilipat ni Carson at Tyr ang paksa sa pangunahing paksa. Ang pangunahing dahilan kung bakit sila pumunta sa Canentine Mansion ay hindi para maabutin si Demi Watt, ngunit para makuha ang Canentine Mansion ng West Suez na pumasok at makipagtulungan sa kanila upang harapin si Sachin Taylor at ang pamilyang Moore. Master Watt, naglabas kami ng deklarasyon ng digmaan kay Sachin Taylor 3 araw na ang nakakaraan. Personal na pumasok ang Green Dragon ng Six Doors para italaga sa amin ang lugar ng labanan. Mapupunta ito sa Nameless Island ng Dunham Lake, sabi ni Tyr. Ang labanan na ito ay hindi lamang isang digmaan sa pagitan namin at ni Sachin Taylor. Ito ay kasangkot din sa buong Southern Gentry. Lahat sila ay kailangang lumahok, patuloy niya. Bahagyang inihilig ni Demi ang kanyang ulo. Biglang naging mabagsik ang buong pagkatao niya. Inubos niya ang alak sa kanyang baso at tinitigan si Tyr ng nakapirming tingin, bago tuluyang nagsalita, Young Tyr, can I ask you some questions before we talk about this? Feel free to ask me anything, Master Watt, sagot ni Tyr. Sino ka? Ang dalawang simpleng salitang iyon ay nagpatigil sa kapaligiran sa silid.
Natahimik sandali si Tyr bago sinabing, ako ang orihinal na pangatlong young master ng Northern Gentry Somers family. Dahil sa personal na mga kadahilanan, ako ay pinatalsik sa pamilya 10 taon na ang nakalilipas. Nang hihina, gumala ako sa Con City. At pagkatapos, nakilala ko ang isang master ng nagkataon. Itinuro niya sa akin ang lahat ng kanyang mga kasanayan at dinala ako sa ibang bansa. Gumawa ako ng isang organisasyon na pinangalanang Regal Palace sa mga huling taon, at naging pinuno nito. Naningkit ang mga mata, si Demi ay nagpatuloy sa pagsisiyasat, Regal Palace. How does it compare to the great families of our country? Saglit na nag-isip si Tyr bago sumagot, ang Regal Palace ay maimpluwensya at laganap sa ibayong dagat, na may maraming malalaking conglomerates at makapangyarihang pamilya sa ilalim ng bandila nito. Kung ikukumpara sa ating mga lokal na kapangyarihan, maaari nilang madaig ang isang bahagi ng maharlikang pamilya. Ang tinatawag na maharlikang pamilya ay isang pamilyang higit na nakahihigit kung ihahambing sa pinakamataas na antas ng magnate clan sa Hilaga. Kung isa sa alang-alang ng isa ang kabuuan ng Celestial Empire, ang ganitong pamilya ay maaaring ituring na may halos 10,000 miyembro. At ang ibig sabihin ni Tyr Somers ay hindi lang kayang pantayan ng Regal Palace ang Royal Farm Miley, kaya nitong durugan ito. Ang kapangyarihan ng Regal Palace ay talagang nakakatakot. Kahanga-hanga. Walang tigil na nag-thumbs up si Demi kay Tyr. Upang makamit ang gayong mga tagumpay sa iyong edad, bigyan mo ako ng kulay. Nag-ubayzen si Tyr. Nagmamalabi si Master Watt. Patuloy ni Demi, pero Tyr, dahil mayroon kang mga kahangahangang tagumpay, bakit hindi ka nanatili sa overseas para umunlad? Bakit ka bumalik para makisali sa mga walang kabuluhang pagtatalo? Narito ang aking asawa at anak na babae. Nais kong bumalik sa kanilang panig. Bukod, dahil pinalayas ako sa hilagang pamilya ng Somers, marami pa ring hindi nalutas na sama ng loob. Ang pamilyang Somers ay isang hilagang superpower. Kung gusto kong labanan sila, kailangan ko ng puhunan dito, sagot ni Tyr. Hinaplos ni Demi ang kanyang puting balbas gamit ang kanyang kamay at ngumiti. Totoo iyon. Ang mga nakayukong tigre at nakatagong mga dragon sa Celestial Empire ay hindi mas mababa sa mga nasa ibang bansa. Pagaman ikaw ang pinuno ng Regal Palace sa ibayong dagat, ang paglaban ay napakalakas para itali ang Regal Palace upang labanan ang pamilyang Somers. Ang simula sa timog ay talagang isang napakahusay na pagpipilian. So, Tyr Somers, the South is the root of my Canantine mansion. Are you so sure that we will stand on your side? Give me a reason to lend a hand. Bahagyang natigilan si Tyr. You should know this yourself, Master Watt. Ang Canantine mansion ay walang ambisyon. Gusto mo lang itong mapayapang nakaangkla sa West Suez. Sa pagitan ng Hilaga at Timog, ilang oras na lang bago ang Timog ay bumuo ng isang superlatibong magnate na pamilya tulad ng nasa Hilaga. It doesn't matter if it's Sachin Taylor or the Moore family. They both desire to establish themselves as the superior magnate family in the South. At kapag nagtagumpay sila, ang susunod nilang target ay ang Canantine Mansion ng West Suez. Ahaha, tumawa si Demi. Ano naman sayo? Ganun din, tumawa si Tyr. Master Watt, hindi ba halata na ang sagot? I'm just a transient of the South. You said yourself that I've achieved much. Natural, I don't really give about these families. Nakipaglaban ako sa Timog dahil gusto kong bigyan ang aking sarili ng kaunting kapital. Hindi banggitin, ang sitwasyon ay nagbabago. Marahil kapag sa wakas ay lumaban ako sa pamilyang Somers, ang Timog ay mawawala ng silbi. Kaya, kapag ang Timog sa wakas ay bumuo ng isang transcendental na pamilya, ang pinuno ay hindi ako. Kung ganoon, sino? Tanong ni Demi. Napatingin si Tyr kay Carson na nasa tabi niya. Natural lang na magiging Uncle York ko ito. Kung si Uncle York ang magiging King of the South, malamang na mapabayaan niya ang Canantine Mansion ng West Suez. At handa siyang pakasalan ang kanyang anak sa apo mo, balang araw ay magiging bahagi ng Canantine Mansion ng pamilya York. How eloquent, bulalas ni Demi. Nagsalin din si Carson ng isang baso ng alak habang humahagalpak siya ng tawa. Sa simula pa lang ay tiyak na ang Canantine Mansion ng West Suez ay tatayo sa panig ni Tyr. Ang dahilan kung bakit nagtanong si Demi ay dahil gusto niyang linawin ang ilang mga bagay. Isang huling tanong. Magsalita ka, Master Watt. Tinampot ni Demi ang baso ng alak niya at humigop. Sabi mo na kilala mo ang isang master na nagbigay sa iyo ng lahat ng ito. At ang master na iyon ay isang pulubi. Tama ka.
Tumango si Tyr. Siya ba ang haring pulubi? Natigilan si Tyr habang nakatitig kay Demi na walang kwenta. Master Watt, kilala mo ang mentor ko. Hahaha, tama ka. Napatawa si Demi, puno ng paghanga ang tono nito. Upang maiangat ang isang binata hanggang sa nakakatakot na taas sa loob ng maikling panahon ang apat na emperador lamang ang may kakayahang iyon. Wala akong ibang maisip kundi sila lang. Apat na emperador. Natarante si Tyr. Nagtatakang nagtanong si Demi, hindi mo ba kilala ang apat na emperador? Hindi ba sinabi sa'yo ng master mo? Umiling si Tyr. Talagang wala akong narinig tungkol sa kanila. Siguro kung anong uri ng pag-iral itong apat na emperador na tinutukoy mo, Master Watt. Sumagot si Demi, the four emperors of the Celestial Empire are the most powerful people in the Celestial Empire's martial arts community. Nabasa mo na ba ang The Legend of the Condor Heroes? The four emperors' existence is like that of the five greats from the story. At ang iyong Panginoon ay isa sa apat na emperador, ang Haring Pulubi. Kabanata 665. Ang Lund family ng Devon Province. Nalanghap ni Tyr Summers ang malamig na hangin. Hindi niya inaasahan na ang matandang pulubi na iyon ay may nakakatakot na pagkakakilanlan. Bagamat hindi pa rin lubos na maunawaan ni Tyr kung ano ang hitsura ng komunidad ng martial arts ng apat na emperador ng Celestial Empire, alam niya ang The Five Greats of the Legend of the Condor Heroes. Sila ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa bahaging iyon ng media. Kaya, mula sa mga salita ni Demi, matitiyak ni Tyr na ang kanyang Panginoon, ang Haring Pulubi, ay isang tao na umabot sa taas na hindi kayang abutin ng iba. Hindi naging mahirap para kay Tyr na tanggapin. Pagkatapos ng lahat, naiintindihan niya kung gaano kalakas ang kanyang sariling amo. Master Watt, may gusto ka pa bang itanong sa akin? Tanong ni Tyr. Wala nang iba pa. Umiling si Demi. Tapat na ang alam ko. Ngunit, hindi mo dapat maliitin si Sachin Taylor, Tyr Summers. Kahit na ang lahat ng tao sa Celestial Empire ay isaalang-alang, ang Southern Devil ay isang napaka-nakakatakot na pag-iral. Si Sachin ay mayroon ding maraming foster son sa ilalim ng kanyang pakpak. Bawat isa sa kanila ay mga top-tier expert na hindi madaling pakitunguhan. Lubos na sumang-ayon si Tyr sa mga pananaw ni Demi, at idinagdag, kaya kami pumunta para humingi ng tulong sa Canentine Mansion. Sabi ni Demi, sa tabi mo ang pamilya York at ang Canentine Mansion, mayroon kang tiyak na antas ng katiyakan. Gayunpaman, hindi mo dapat kalimutan na mayroon pa ring pamilya Moore sa panig ni Sachin Taylor. Ang pamilyang Moore ay lihim na nakikipagtulungan sa Great Sky Group sa paglipas ng mga taon, galit na nagpapaunlad ng kapangyarihan nito at kumikitil sa isang malaking bilang ng mga pamilya sa Timog. Sila ay naging napakabigat na, sila ngayon ay galit na galit tulad ng isang Marson na liebre. Sila at ang Great Sky Group ay naglunsad ng isang pag-atake laban sa buong Timog noong nakalipas na panahon, at binuo ang kanilang potensyal sa ganap na pinakamataas nito. Ngayong nakipagsanib puwersa ang pamilya Moore kay Sachin Taylor, wala na tayong 30% tsansa na manalo laban sa kanila. Naging mataimtim din si Tyr habang sinisiyasat, anong uri ng pag-iral ang pamilya Moore para katakutin mo sila, Master Watt? Sinabi ni Demi, ang kakilakilabot na pamilya Moore ay maihahambing sa takot na si Sachin Taylor. Ang pamilyang Moore ay may 4 na Vajra at 23 gintong garrison. Lahat sila ay mga nangungunang eksperto sa komunidad ng martial arts sa Timog. Ang bawat isa ay may kakayahang kumuha ng hukbo sa kanilang sarili. Higit pa rito, ang pamilya Moore ay may anak ng langit sa kanilang tabi. At ang isang iyon ay mas mahirap pakitunguhan. Isang eksena ang sumagi sa isipan ni Tyr sa sandaling iyon. Ito ay ang insidente ng pag-aaway niya laban kay Ostermore sa Golden Temple. Ang lalaki ay halos kasing edad niya. Bagamat ang kanyang lakas ay maihahambing kay Tyr, tiyak na hindi siya dapat maliitin. Ostermore? Kilala rin bilang ang Southern Emperor, sabi ni Dixon Watt, pinatuyo ang isang baso ng alak. Naging galit na galit ang kanyang tono habang nagpatuloy, pero lolo, bukod kay Ostermore, nandyan pa rin kami ni Louis Lund, na mga importanteng figure ng nakababatang henerasyon sa Timog. Hindi man lang kami nag-away, kaya paano malalaman kung sino ang mas malakas? Ikaw at si Louis Lund na pinagsama ay hindi tugma para kay Ostermore. Hindi sinasadyang sinakta ni Demi ang kanyang apo habang idinagdag niya kaya, Tyr Summers, kailangan nating dalhin ang isang tao sa ating panig bago ang showdown na ito. Tanong ni Tyr.
Ang pamilya Lund ng Devon Province, sagot ni Demi. Mula nang magkagulo ang Great Sky Group at ang pamilyang Moore, ang mga nananatiling nakatayo sa timog ay ang Canentine Mansion, ang pamilyang Lund ng Devon Province, ang pamilyang Moore, si Sachin Taylor, at ang pamilyang Jones. Ngunit ang pamilyang Jones ay matagal nang natalo. Kaya't kami lamang ang mananatiling pangunahing puwersa sa paparating na mapagpasyang labanan. Tanging ang pamilya Lund ng Devon Province ang hindi pa naninindigan sa crossfire. Kaya, kailangan mo silang itali sa tabi namin. Sige. Tumango si Tyr. Anong klaseng pag-iral ang Lund family ng Devon Province? Sumagot si Demi, malapit sa dagat ang lalawigan ng Devon. Ang nauna sa pamilya Lund ng The Cascades ay isang mangingisda. Nagkaroon ng kaguluhan sa lipunan noon. Naganap ang mga pirata at sinalanta ang mga lokal na mangingisda sa dagat. At pagkatapos, ang mga mangingisdang ito ay nagsama-sama at nakipaglaban sa mga pirata. Ang labanan ay tumagal ng halos isang dekada bago nila tuluyang nasakop ang mga pirata. Mula noon, ang lalawigan ng Devon ay nagkaroon na ng pamilya Lund. Ang pinuno ng pamilya, si Master Lund, ay may kabuuang 9 na sinumpaang kapatid na lalaki. Bawat isa ay isang lalaking may butong bakal, at isang dalubhasa. Sila ay kilala bilang 10 kills ng pamilya Lund sa Devon Province. Sila ay katulad ng Canentine Mansion. Mula noong labanan upang wakasan ang piracy sa dagat, sinisikap nilang panatilihin ang kanilang ektarya ng lupa at malayo sa mga makamundong bagay. Ngunit ngayon na nakapaglabas ka na ng laro ng chess dito sa Timog, lahat ng nangungunang mga henero ay puwersahang kasali sa larong ito. Sa paraan ng paglalaro ng larong ito, walang pamilya ang makakatayo ng walang tulong. Sa makatuwid, ang pamilya Lund ng The Cascades ang magiging susi kung tayo ay magtagumpay o mabibigo sa labanang ito. Parehong nanigas sina Tyr Summers at Carson York ng may kataimtaiman. So, gumawa ng hakbang ang pamilya Moore laban sa mga Lunds. Tanong ni Tyr. Nang ang pamilyang Moore ay nakipag-isa sa Great Sky Group upang maglunsad ng isang pag-atake laban sa Timog, karamihan sa mga maginoo sa Timog ay naapektuhan, ngunit ang pamilya Lund ng Devon Province ay hindi inatake, sagot ni Demi. Ito ay nagpapahiwatig na ang pamilya Moore at si Sachin Taylor ay nag-iisip na sumipsip ng pamilya Lund mula pa noong una, dagdag niya. Napabuntong hininga si Tyr. Ang pamilya Moore at si Sachin Taylor ay mga ganid na lobo na may ambisyosong disenyo. Kung manalo sila, natatakot ako na agad nilang iyon ang pamilya Lund pagkatapos. Si Master Lund ay hindi sa walang alam. Hindi siya papayag na makipagtulungan sa kanila. Umalaklak si Demi. Iba lang ang paninindigan. Tyr, kung ikukumpara sa pamilya Moore at Sachin Taylor, natatakot ako na mas malamang na isipin ng pamilya Lund na ikaw ang ambisyosong lobo. Natigilan si Tyr. Totoo naman. Kasi outsider lang naman ako. With that, tumayo si Tyr at nag-obeisance kay Demi. Salamat sa iyong payo, Master Watt. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin sa susunod na hakbang. Ako mismo ay gagawa ng paglalakbay sa Devon Province at kumbansihin ang pamilya Lund na sumali sa aming panig. Payo ni Demi, ang pangatlong pinuno ng pamilya Lund, si Otis Lane, ay mabuting kaibigan ni Neil, ang savant, ng Canentine Mansion. Isasama mo siya doon. Mataas ang reputasyon ni Otis Lane sa 10 kills ng pamilya Lund. Gamitin ang connection pathway na ito para palakihin ang iyong mga pagkakataong manalo. Okay. Maraming salamat, Master Watt. Haha, you're welcome. Ngayong nasa iisang bangka tayo, ang pagtulong sa iyo ay isang pagtatangka din na tulungan ang sarili ko. With that said, inangat ni Demi ang wine glass niya. Halika, huwag na nating sabihin. Ngayon, umiinom tayo hanggang sa malasing na tayo. Mag-ikot ulit tayo. Si Dixon, na naka-sideline, ay nagsalita, Lolo, gusto kong pumunta sa Devon Province kasama si Kuya Tyr. Anong pinagsasabi mo? Anong silbi mo dyan? Sumimangot na sabi ni Demi. Inilabas ni Dixon ang isang notebook at same time itong binaligtad. Lolo, si Louis Lund ng pamilya Lund ng Devon Province ay bihasa sa 8 extremities, at isa rin siyang nangungunang figure ng nakababatang henerasyon sa Timog. Gusto ko siyang labanan. Kabanata 666. Liquor Deity, Demi Watt. Fight. Anong ibig mong sabihin na makipag-away? Nagpatuloy si Demi Watt sa pagkastigo sa kanyang apo, hindi ka pa ba tapos? Kung hindi mo mapapangasawa si Connie York sa loob ng isang buwan, people ayan kita. Nakentrota ang mga mata ni Dixon Watt.
Ang pinakakinatatakutan niya ay ang pagbigkas ng mga eksaktong salita ng kanyang lolo. Napabuntong hininga si Carson York. Sobrang unreasonable din si Connie. Kailangan ko siyang turuan ng maayos pagbalik ko. Nagmamadaling nakiusap si Demi, hindi mo masisisi si Connie sa bagay na ito. It's my kid who's useless. Lolo, ako. May gusto pa ring ipaglaban si Dixon, ngunit sa huli, hindi pumayag si Demi sa kanyang kahilingan. Marahil ay may iba pang dahilan bukod sa gusto ni Demi na si Connie York na lamang ang tumutok kay Dixon. Si Dixon ay nag-iisang apo ni Demi. Ayaw niyang madamay ang apo sa Devon Province bago pa malinaw kung kaibigan o kalaban sila. Kung may mangyari sa kanyang apo, hindi niya ito kakayanin. Sa huli, naiinis na lamang si Dixon, ang kanyang notebook. Hindi sinasadyang nabasag ni Tear Summers ang notebook ni Dixon at nalaman niyang hindi lang pala pangalan ni Louis Lund ang nakarecord sa loob. Kasama rin si Ostermore, at kahit ang sariling pangalan ni Tear ay nakalista dito. Kaya, kahit ako ay nasa listahan ng mga taong gustong hominy ng Little Scholar. Napakaraming martial arts na matapang sa mundong ito. Ang pagkahumaling at dedikasyon ni Dixon Watt sa paksa ay hindi mas mababa sa Zeppelin Wayne. Matapos i-finalize ang lahat, hindi na nagsalita pa si Tear. Mataas ang tolerance ni Demi sa alak. Dahil nandito sila, kinailangan din ni Tear at Carson na samahan ang matandang lalaki sa kanyang pag-iinuman. Uminom ang mga lalaki hanggang sa dumidilim na ang gabi. Si Demi ay kumilos na parang tama ang lahat sa mundo. Ang puting alak na nakaupo sa kanyang harapan ay walang pinagkaiba sa tubig sa kanya. Matagal nang nawala ng malay sina Carson at Dixon. Si Tear lang ang patuloy na kumapit. Ang pagtitiis sa alak ni Tear ay isang tagumpay na dapat pagmasdan. Noong nasa ibang bansa siya, nakakaubos siya ng 5 bote ng vodka at manatiling matino, kaya laging tiwala siya sa sarili niyang kakayahan. Gayunpaman, sa wakas ay nakita na ni Tear kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang Diyos ng alak. Marami siyang nainom kaya nadobol ang paningin niya. Gayunpaman, si Master Watt, na nakaupo sa tapat niya, ay nanatiling masigla. Tear, matagal na akong hindi nakakakilala ng kabataang tulad mo. Masaya ang matandang ito ngayon. How about another barrel? 15 kilo ang bar ales na binanggit ni Demi. Napabuntong hininga si Tear. Hindi niya naranasan ang pakiramdam ng pangamba sa loob ng maraming taon. Pero natakot siya sa mga sandaling iyon. Master Watt, I can't. With that, bumagsak din si Tear, bumagsak ang ulo sa lupa. Napabuntong hininga si Demi at umiling. Hindi nakakatuwa yan. Nagsisimula pa lang ako, and you're all out like a light. Kinabukasan ay natulog sina Tear at Carson, babangon lamang sa hapon. Ang alak na nainom nila noong nakaraang gabi ay isang grain spirit na ginawa sa loob ng Canentine Mansion. Ito ay malamang na hindi maging sanhi ng hangovers, ngunit ito ay tiyak na isang nakalalasing na inumin. Pagkagising ay nakaramdam ng pananakit at panghihina ng buong katawan ni Tear. Para bang dumaan siya sa isang malupit na labanan na tumagal ng maraming araw na magkakasunod. Pagkatapos noon, nagpahinga muli sina Tear at Carson sa Canentine Mansion. Bumalik si Carson sa Strego City kinaumagahan, habang si Tear ay umalis patungong Devon Province kasama si Neil, ang savant, isa sa 6 na aces ng Canentine Mansion. Ang 6 aces ng Canentine Mansion ay ang 6 na pinakamalakas na mandirigma ng mansyon. Si Neil, ang savant, ang kanilang pinuno. Ang lalaki ay nasa edad 40 na ngunit nagniningning pa rin ang pagiging poise. Malamang heartthrob siya noong bata pa siya. Sa eroplano, patuloy na binabalikan ni Neil ang ilang materyales. Kumunat ang noo niya matapos basahin ang impormasyon. Brother Tear, medyo mahirap para sa amin na pumunta sa Devon Province at kumbansihin ang Lund family na sumali sa aming partnership, sabi ni Neil. Natigilan si Tear. Paano kaya? Sumagot si Neil, ang showdown ay naka-schedule para sa 1 buwan mamaya. Ito ay lamang kung pinamamahalaan namin upang itali ang pamilya Lund sa aming panig na ang aming mga posibilidad na manalo ay pantay. Ngunit tila ang pamilya Moore ay dumating sa isang katulad na conclusion. Ayon sa kapani-paniwalang impormasyon na mayroon kami, nagpadala na sila ng ilang tao sa Devon Province 2 araw na ang nakakaraan. Sino ang pinadala nila? Tanong ni Tear. Ang pangalawang young master ng pamilya Moore na si Xylo Moore, at ang Southern Emperor, si Ostermore, sagot ni Neil. Nandyan din si Ostermore. Ulalas ng isang nagulat na Tear.
Ang Ostermore ay maaaring ituring na pinakahuling sandata ng pamilya Moore. Hindi nila karaniwang ipapadala ang kanilang pinakamalaking asset sa ganitong paraan. Nang makitang ginawa nila ang kanilang paraan upang ipadala si Oster upang dalhin ang pamilya Lund sa kanilang tabi, malinaw na alam ng pamilya Moore kung ano ang kanilang ginagawa. Gayunpaman, nag-aalinlangan si Tyr. Dahil ito ay para lamang ay lapit sila sa kanilang panig, hindi ba hindi nararapat para sa pamilya Moore na ipadala si Oster? Hindi ito tulad ng nandoon sila para makipag-away. Hindi na kailangang magpadala ng gayong makapangyarihang tao, tama ba? Napabuntong hininga si Neil. Hindi ba halata? Matagal nang binalak ng Moore family na magkaroon ng dalawang tali sa kanilang pana. Kung ang pamilya Lund ay handang makipagtulungan sa kanila, gayon din. Ngunit kung hindi sila handang makipagtulungan, natatakot ako na ang pamilyang Moore ay direktang mapapawi ang pamilyang Lund. Napabuntong hininga si Tyr. Ang pamilya Moore ay pinangangasiwaan ang mga bagay sa parehong paraan na ginawa ni Sachin Taylor. Napakalupit. Nakangiti kay Tyr, makahulugang nagsalita si Neil na sa kasabihan, Kuya Tyr, kung hindi natin magagawa na dalhin ang pamilya Lund sa aming tabi, ano ang gusto mong plano? Alisin sila sa paraan ng pamilya Moore o ano ang gagawin? Natahimik sandali si Tyr bago sumagot, siguro. Oo naman, lahat ng ito ay nakasalalay sa posisyon ng isang tao. Kung nabigo sina Tyr at Neil na dalhin ang Lund sa kanilang tabi, ang susunod na pinakamagandang opsyon ay mawala sila sa balat ng lupa. Habang nagrereklamo si Tyr na masyadong walang awa ang paghawak ng pamilya Moore sa mga bagay, ginawa niya ang mga bagay sa parehong paraan. Gayunpaman, mayroon akong panghabang buhay na pagkakaibigan sa pangatlong pinuno ng pamilya Lund, si Otis Lane. Bagamat hindi natin alam kung paano ito gagawin ng pamilya Moore, mayroon pa rin akong tiyak na antas ng katiyakan na magtatagumpay tayo, Brother Tyr. Sabi ni Neil. Bueno, aasahan kita simula rito, Kuya Neil. Lumipad ang eroplano mula sa West Suez patungo sa The Cascades. Takip-silim na nang makaalis sila ng airport. Nang gabing iyon, nag-scout sina Tyr at Neil sa Devon Province para maghanap ng Seaview Hotel na tirahan. Kinaumagahan, lumabas si Neil. Nanatili si Tyr sa kanyang nag-iisa sa hotel, naghihintay ng balita mula kay Neil. Upang maiwasan ang mga komplikasyon, nanatili si Tyr sa loob ng bahay at hindi pumunta kahit saan. Sa wakas ay tinawagan ni Neil si Tyr nang dumilim ang araw, sinabing nakipag-appointment siya kay Otis Lane. Magkikita sila sa isang seafood restaurant sa tabi ng dagat alas 8 ng gabing iyon. Kabanata 667. Otis Lane. Matapos matanggap ang balita, nag-empake si Tyr Summers bago tumungo sa seafood restaurant na pinagkasunduan nilang magkita. Pagdating niya, hindi pa dumarating sina Neil, The Savant at Otis Lane. Kaya, nag-book si Tyr ng isang private dining room at naghintay para sa kanila doon. Nakatayo sa harap ng bintana, tumingin siya sa hindi mapakali na alon ng dagat. Bigla niyang naramdaman na parang hindi na siya naapektuhan ng mga bagay na bumabagabag sa kanya. Oras na ng pag-agos ng tubig sa gabi. Patuloy na hinahampas ng malalaking alon ang dalampasigan. Mayroong ilang mga turista sa tabi ng dalampasigan, nag-e-enjoy sa paghuhugas ng alon. Ang ilang pamilya ay abala sa pagpulot ng mga shell at pagsasaya sa tabing dagat. Sa pagtingin sa ganoong eksena, bumungad sa mukha ni Tyr ang pananibik at inggit. Marahil ito ay dahil sa nangyari kina Zeppelin Wayne at Lilia Gibson. Ang insidente ay nakatulong kay Tyr na maunawaan kung gaano kahirap para sa dalawang lovebird na magkasama. Naging luho para sa mga katulad nila ang magkaroon ng ordinaryong buhay at manatili sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay habang buhay. Sa dalampasigan, magkahawak kamay na naglalakad sa dalampasigan ang isang batang bagong kasal. Paminsan-minsan, ang isang papasok na alon ay bumagsak sa kanila. Napakalakas nito kaya muntik nang matamba ang mahinang dalaga. Ang batang lalaki sa kanyang tabi ay nagmamadaling hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Masayang tumawa ang mag-asawa, umaalingaw-ngaw ang matamis at masayang hajijek nila. Marahil, buntis ang dalaga at malapit na silang maging isang pamilya ng 3. Marahil, nag-aalala sila tungkol sa pagkakakitaan o mabigatan sa halaga ng formula at diaper para sa kanilang mga anak. Sa kalaunan, ang mga maliliit na bata ay lalaki, at ang mag-asawa ay mag-iisip tungkol sa kung anong mga paaralan ang papasukan ng kanilang mga anak, at kung gaano karaming mga klase ang ipapatala sa bata. Ang mga pang-araw-araw na pangangailangan.
Ang nakakapagod, walang kwente na pang-araw-araw na buhay ay magdudulot sa kanila ng pagkabalisa. Kailangan nilang bayaran ang kanilang mga pagkakasangla at mga pautang sa kotse, at magrereklamo tungkol sa lahat ng uri ng mga panggigipit na dumating sa buhay, ngunit ang kanilang mga puso ay palaging magiging kalmado. Dahil kapag sumapit ang gabi, kapag kinaladkad nila ang kanilang mga pagod na katawan sa kama, ang pinakamahalagang tao sa kanilang buhay ay matutulog sa tabi nila. Hindi nila kailangang mag-agonize tungkol sa paggising ng kanilang kapareha sa kalagitnaan ng gabi, at hindi na kailangang mag-alala na ang kanilang minamahal ay magkakaroon ng mga bangungot. Huwag kang matakot na isang araw, ang taong pinakamamahal nila ay biglang umalis sa kanilang tabi. Ang buhay ay maganda at prangka. Ang isang pangkaraniwan, ordinaryong buhay ay hindi naman masama. Sa kabaligtaran, ito ang pangarap na buhay ng maraming matagumpay na tao. Walang ideya si Tyr kung kailan siya naabutan ng sentimentality na ito. Malamang dahil may Blair siya ngayon, o baka na-trigger ito ng pagbubuntis ni Winifred. Pakiramdam niya ay lalo siyang nagiging duwag. Dati, hindi siya magdadalawang isip na ilagay ang kanyang buhay sa linya para magawa ang isang bagay. Ngunit ngayon, ang mga imahe ng kanyang pamilya ay palaging hindi sinasadyang sumusulpot sa kanyang isipan sa tuwing gusto niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Para sa kapakanan ng kanyang pamilya, mas pinapahalagahan ni Tyr ang kanyang buhay ngayon. Hindi siya naglakas loob na isipin kung gaano kalungkot ang kanyang asawa at anak kung talagang aalis siya balang araw. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Tyr. Ito ay medyo bihira, ngunit nagsindi siya ng sigarilyo at huminga ng malalim. Maya-maya lang ay itinulak ang pinto ng private dining room. Pumasok si Neil, kasunod ang isang lalaking nasa edad 40. Nakasuot ng suit at salamin, ang lalaki ay nagpakita ng isang eleganteng, scholar na ugali, na nagbibigay ng isang pakiramdam ng kaalaman at karunungan. Siya ay walang iba kundi ang ikatlong pinuno ng pamilya Lund mula sa Devon Province, Otis Lane. Sa totoo lang, tama ang kutob ni Tyr. Si Otis ay talagang isang maparaan na tao. Nagkataon na siya rin ang pinakamahuhusay na utak sa 10 kills ng pamilya Lund. Ang pamilya Lund ay binubuo ng mga mangingisda. Nanirahan sila sa tabi ng dagat. Sa makatuwid, ang kanilang mga tao ay matatag at nagkakaisa. Karamihan sa mga tao sa pamilya ay hindi masyadong edukado, ngunit si Otis ay isang exception. Nagtapos siya sa isang prestihiyosong universidad. Nang maglaon, siya ay na-recruit ni Master Lund. Si Otis ang utak sa likod ng laban ni Master Lund at mga pirata. Dahil pamilyar si Otis sa sining ng digmaan, personal niyang pinangunahan ang maraming malalaking labanan sa dagat. Sa kalaunan, ang mga pirata ay natalo. Kung hindi dahil kay Otis, hindi maalis ni Master Lund ang mga pirata. Sa makatuwid, nagkaroon si Otis ng mataas na reputasyon sa pamilya Lund, at pinamahalaan din niya ang marami sa mga pakikipagsapalaran ng pamilya. Naging matalik na magkaibigan sina Otis at Neil dahil alumni sila na nagtapos sa iisang universidad. Pagkatapos ng graduation, sumali si Otis sa pamilya Lund ng Devon Province, habang si Neil ay nagsilbi sa Canentine Mansion ng West Suez. Mahigit 2 dekada na ang lumipas, at ang dating mga kaibigan sa paaralan ay naging makabuluhang tao na sa 2 pamilya sa unang klase sa Timog. Ang pagtutulungang ito ay halos naramdaman na ito ay itinalaga mula 20 taon na ang nakalilipas. Kuya Tyr, payagan mo akong gumawa ng mga pagpapakilala, sabi ni Neil. Kilalanin si Otis Lane, ang ikatlong pinuno ng pamilya Lund mula sa Devon Province. Itinuro si Tyr, idinagdag ni Neil, Kuya Otis, ito ang Kuya Tyr na sinabi ko sa iyo. Buong araw na lumabas si Neil, ngunit nagawa lang niyang makasama si Otis sa kanila pagsapit ng gabi. Hindi na kailangang sabihin, maaaring hulaan ni Tyr kung bakit dapat gumugol si Neil ng isang buong araw upang kumbansihin si Otis. Bagamat silang dalawa ay matandang magkaibigan, kung aling panig ang pipiliin ng pamilyang Lund na panindigan ang makakaapekto sa kinabukasan ng buong pamilya. Sa makatuwid, kahit na si Otis ay hindi maglalakas loob na kumuha ng anumang mga panganib sa pamamagitan ng paggawa ng madaliang desisyon. Kaya, ginugol ni Neil ang buong araw sa pagsusuri ng mga pusta para kay Otis. Ipinaliwanag din niya kung ano ang kaya ni Tyr at kung ano ang nais niyang gawin sa susunod. Kahit na siya ay matalino, si Otis ay gumugol ng mahabang oras sa pagmumuni-muni pagkatapos makinig sa mga salita ni Neil. Sa wakas, kinagabihan, nagbigay siya ng tugon sa dati niyang kaibigan. Willing si Otis na pumanig kay Tyr, pero idiniin din niya na personal niyang pananaw lang ito.
Si Grandmaster Lond ay isa na may kapangyarihang gumawa ng huling tawag sa pamilya Lond. Maging si Otis ay hindi sigurado kung makukumbansi ba niya itong pumanig kay Tyr. Nagkusa si Tyr na maglakad patungo kay Otis at iniabot ang kamay. "Hello Mr. Lane, ako si Tyr." Medyo pala kaibigan si Otis. Alam niya na hindi siya kwalipikadong maglagay ng harapan bago si Tyr. Sabay abot ng kamay niya kay Tyr habang nakangiti at tumatango. "Brother Tyr, you are much younger than I thought. Heroes are really rise from the youth." "Ako ay lubos na namangha sa iyong mga nagawa." Umalaklak si Tyr. "Masyado kang mabait, Mr. Lane. Halika, maupo ka. Naghanda ako ng isang handaan. Hindi ko alam kung ano ang iyong mga kagustuhan, ngunit maaari akong palaging maglagay ng karagdagang mga order kung mayroon kang anumang bagay na nais mong magkaroon." Nakangiting umupo si Otis. "Aniya, nasa Devon Province tayo. Ako dapat ang host para i-entertain ka, ang bisita, at ang magsasabi ng mga salitang iyon." Kabanata 668. Ipaubaya ang kapalaran sa Diyos. Matatagpuan ang Devon Province sa tabi ng dagat. Mayroong ilang mga sikat na seafood dish sa paligid, at ang lasa ay hindi masama. "Gusto mo bang subukan ito, Kuya Tyr?" tanong ni Otis. Syempre naman." Kaya, nag-order si Otis Lane ng ilang sikat na lokal na pagkain at inanyayahan sina Tyr Somers at Neil, ang savant na maghukay. Hindi nagtagal, inihain na ang mga ulam. Samantala, espesyal na hiniling ni Tyr sa waiter na magpadala ng isang bote ng masarap na alak. Saglit na uminom ang tatlo. Ang kapaligiran sa silid ay tila medyo kaaya-aya. Nag-toast si Tyr kay Otis at sinabing, "Mr. Lane, sa tingin ko ay binanggit ni Kuya Neil ang layunin ng pagbisita namin sa iyo." Inubos ni Otis ang kanyang baso ng alak. Medyo naging seryoso din ang ekspresyon niya sa sinabi ni Tyr. Sabi niya, "Sa totoo lang, bago ka dumating, may pinadala na ang pamilya Moore." Ang balita tungkol sa malaking tunggalian na magaganap sa loob ng isang buwan sa nameless island ng Dunham Lake ay kumalat sa buong timog. Bagaman mayroon kang suporta ng Canentine Mansion, natatakot ako na kung ikukumpara sa pamilya Moore at Sachin Hall, ang iyong posibilidad na manalo sa laban ay tila malabo. Nang marinig ang mga salitang iyon, ang mga ekspresyon at sinil ay bahagyang naging madilim. Ang kahulugan ng mga salitang Otis ay maliwanag. Ngayong hindi na maiiwasan ang digmaan sa pagitan ng Tyr at ng pinagsamang puwersa ng Sachin at ng pamilya Moore, ang magkabilang panig ay umabot sa isang sitwasyon kung saan isang partido lamang ang makakalabas dito ng buhay. Ang kinabukasan ng buong timog ay nakasalalay sa labanang ito. Ang pamilya Lond ng Devon Province ay hindi makaiwas dito. Sa oras na ito, ang lahat ng mga higanti sa timog na unang klase ay pumili ng isang panig, maliban sa pamilya Lond, na ang boto ay mahalaga. Kailangang gumawa ng tamang pagpili ang pamilya Lond. Kung hindi, ang maling desisyon ay magwawakas sa kanila. Ang mga kinatawan ng pamilya Moore ay sina Xylo Moore at Oster Moore, tama ba? Sino ang kanilang naabot? Tanong ni Tyr. Sumagot si Otis, nilapitan nila si Zane Lond, ang pangalawang pinuno ng pamilya Lond. Ngayong si Master Lond ay nasa edad 60 taon, ang kanyang kalusugan ay lumala dahil sa mga sakit, pati na rin ang mga pinsala mula sa kanyang mga unang taon. Sa loob ng maraming taon, bihira siyang magtanong tungkol sa mga gawain ng pamilya, kaya naman, maraming bagay ang inaasikaso ng pangalawang pinuno. Ang pamilyang Moore ay umabot sa pangalawang pinuno mula sa simula, na naging dahilan upang siya ay mas makikipagtulungan sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang mga posibilidad sa chessboard na ito ay mas maliwanag para kay Sachin at sa pamilyang Moore. Saglit na natahimik si Tyr bago siya nagsalita, "Mr. Lane, hindi ko itatanggi na ang kasalukuyang sitwasyon ay pabor kay Sachin. Pero umaasa ako na hindi mo ako maliitin. Higit pa rito, naniniwala akong malinaw na malinaw din sa inyo kung gaano kaugat at kalakas ang Canentine Mansion ng West Suez sa Timog." Tumanggaw si Otis. Ang tunggalian na ito ay tungkol sa puwersang militar. Sa usapin ng puwersang militar, walang pamilya sa Timog ang makakapantay sa napakagandang Canentine Mansion. Gayun din, bilang master ng Regal Palace, ikaw, Tyr, ay hindi rin dapat basta-basta. Pero Tyr, the 4 Vajra and the 23 Golden Garrison of the Moore family is different from what they used to be. Not to mention, andyan din si Sachin, ang Southern Demon. Hindi naman sila mas mababa sa iyo.
Kaya, kung ang pamilya Lund ay makikipagtulungan sa pamilyang Moore, kami ay 100% tiwala na kaya namin kayong talunin. Kayang talunin si Sachin at ang pamilya Moore. Kung ganoon, talagang hindi mahirap hulaan kung aling panig ang pipiliin ng pamilyang Lund. Naging tapat lang si Otis sa kanila. May sinseridad sa kanyang mga salita habang nagtapat kay Tyr. At tama siya. Ang sitwasyon ng laro ay maliwanag. Kung tataya ang pamilya Lund sa kampo ni Sachin, walang duda na kaya nilang manalo sa laro. Kung pipiliin nila si Tyr, ito ay magiging 50-50 chance. Sa kasong ito, kahit isang walang alam ay papanig kay Sachin. Sinabi ni Neil, Brother Otis, sa palagay ko alam na alam mo kung anong uri ng pag-iral si Sachin at ang pamilya Moore. Kung pipiliin mong makipagtulungan sa kanila, pupunta ka sa yungib ng leon. Kahit na talagang manalo ka sa digmaang ito, ano? Natatakot ako na ang pamilya Lund ay makakaharap ng mas malaking suliranin sa hinaharap. Hindi sila makontento sa isang tripartite na sitwasyon. Natawa si Otis. Siyempre. Ngunit si Kuya Neil, parehong Sachin at ang pamilya Moore ay itinuturing pa rin ng mga taga-timog, habang si Kuya Tyr ay mula sa ibang bansa. Ang Regal Palace ay isang bigwig mula sa ibang bansa, paano ako makakasigurado na hindi nila bigla na lang tatalikuran ang pamilya Lund pagkatapos ng labanan? Diretsong sagot ni Tyr na nasa gilid, I won't. I can assure you of that. Oh, sino ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari pagkatapos ng digmaan? At higit pa, ang pamilya Lund ay hindi isang malambot. Pagdating ng panahon, kahit na gusto ni Sachin at ng pamilya Moore na gumawa ng isang hakbang sa amin, walang sino man ang makakapagsabi kung sino ang higit pang makapangyarihan at mas mahina sa tatlong puwersa, sabi ni Otis. Dagdag pa niya, bukod dito, may kasabihan na ang dalawang tigre ay hindi maaaring manirahan sa iisang bundok. Sachin at ang pamilya Moore ay maaaring mag-away. Dahil dito, walang kabuluhan na pag-usapan ito ngayon. Totoo yan. Parehong tumanggo sina Tyr at Neil bilang pagsang-ayon. Ibinuhos ni Neil ang bawat isa sa kanila ng isang basong alak at sinabing, Brother Otis, matagal na tayong magkaibigan. Kampi man tayo ng pamilya Lund o hindi, ang ating kapatiran ay mananatili. Halika, inumin natin ito. Cheers! Itinaas nilang tatlo ang kanilang baso at ininom ang alak sa isang gulp. Matapos ang kanyang inumin, sinabi ni Otis, tiyak na pumanig ako sa iyo dito. Ngunit may kabuoang 10 pinuno sa pamilya Lund, kaya hindi sapat ang suporta ko lamang. This is a life or death decision for the Lund family. Hindi tayo masyadong nagmamadali sa pag-abot ng verdict. Kung gusto mong tumayo ang pamilya Lund sa iyong panig, kahit kalahati ng 10 kills ay dapat sumang-ayon. Tumanggo sina Tyr at Neil. Kuya Otis, sa 10 kills, ilan sa tingin mo ang makukumbansi mo? Natitiyak ko na kaya kong hikayatin ang pang-4 at ika-8 pinuno ngayon, ngunit hindi pa sapat iyon. Kung mabibigyan mo pa ako ng ilang araw, sisikapin ko ang aking makakaya na gawin ito, paniniguro ni Otis. Tumanggo ulit si Neil. Maraming salamat sa pagpunta mo sa lahat ng problemang ito, Kuya Otis. We have been brothers for years. Natural, we don't want to be in rival camps for this battle. Sana, magkatabi tayong lumaban pagdating ng panahon, sagot ni Otis. Pagkasabi noon, nagbuhos ng isa pang tasa ng alak si Otis at same time na tumayo. Kapatid na Neil, kung hindi ko kayang ibalik ang takbo sa pagkakataong ito at talagang magkasalungat tayo sa digmaang ito, mangyaring huwag kang magmadali sa akin. Napatayo din si Neil na may parehong seryosong ekspresyon sa mukha. Kung dumating man ang araw na iyon, hindi kita masisisi, kahit mamatay ako sa iyong mga kamay. Ganun din sa akin. Cheers! Sa itaas. Kinapa ng dalawa ang kanilang baso, sa kanilagok ang baso ng alak. Napatingin si Tyr sa dalawa at walang magawang ngumiti. Marahil ang sitwasyong ito ay ang pinakamahusay na interpretasyon ng isang tao ay hindi palaging maaaring gawin kung ano ang gusto niya kapag malalim sa laro. Ito ay medyo katulad ng mga digmaan sa pagitan ng mga bansa noong sinaunang panahon. Maraming kapatid ang nakipaglaban para sa kanilang sariling mga kampo, at maging ang mga biolohikal na kapatid ay tatayo sa matinding pagsalansang sa digmaan. Pero si Neilman o si Otis, ni isa sa kanila ay walang gustong mangyari ang araw na iyon. Kung talagang dumating ang araw na iyon, ipapaubaya na nila sa Diyos ang kanilang kapalaran. Kabanata 669. Nandito si Dixon Watt. Pagkatapos noon, hindi na nagpatuloy ang tatlo sa pagtalakay sa isyong ito.
Things had come to this stage, success or failure was in Otis Lane's hands. Uminom sila hanggang alas 10 ng gabi bago nila ito tinawag na araw. Sumakay sina Tyr at Neil ng taxi pabalik sa kanilang hotel, habang si Otis ay sinamahan pabalik sa villa ng kanyang sariling bodyguard. Marami silang nainom ngayong gabi ngunit namutla ito kumpara sa nakaraang inuman kasama si Demi Watt. Pumalik sa hotel, tumayo sina Tyr at Neil sa harap ng bintana at tumingin sa umaalingaw-ngaw na tubig dagat. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Neil na para bang may iniisip. Kuya Neil, ano ang nasa isip mo? Tanong ni Tyr na mas nakaka-relax. Ang kanyang kalooban ay tila ganap na naapektuhan. Kuya Tyr, tama si Otis. Dahil sa sitwasyon ngayon, walang kumampi sa atin. Hindi ako masyadong optimistic sa laban. Talaga. Tumango si Tyr. May naiisip ka bang ibang paraan? Umiling si Neil, sumagot si Neil, sa ngayon, nasa Otis na ang lahat. Kung mabaygo siya, kailangan nating mag-isip ng ibang pamamaraan. Sa ngayon, wala akong maisip na ibang paraan para kumbansihin ang pamilya Lund na samahan mo tayo. Haha. Tumawa si Tyr, walang katapusang lamig ang lumabas sa kanyang mga mata. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Neil. Kuya Tyr, kung determinado ang pamilya Lund na pumanig sa pamilya Moore, ano ang gagawin mo? Tanong niya. Walang alinlangang sinabi ni Tyr, ang pamilya ay magiging isang kaibigan o isang kaaway. Anyway, may higit sa 20 araw upang pumunta sa showdown. Nilanghap ni Neil ang malamig na hangin. Ngunit ang pamilya Lund ay isang first-class Southern Giant, gusto mong. Bago pa matapos ni Neil ang kanyang pangungusap, naputol siya ni Tyr. Six Doors has determined the venue for the duel and made the arrangements. Indeed, we have to follow the rules. I won't destroy the final chessboard. But everything else than that, I won't go by the book. Having said that, Tyr patted Neil's shoulder and added, kung talagang dumating yun, bubuhayin ko si Otis. Pagkasabi ng mga katagang iyon ay tumalikod na si Tyr at lumabas ng kwarto. Samantala, si Neil ay tahimik na nakatayo sa parehong lugar ng mahabang panahon. Sa wakas, humugot siya ng malalim na hininga. Nilinaw ni Tyr ito. Kung tatanggi ang pamilya Lund na makipagtulungan, gagamitin niya ang kapangyarihan ng Regal Palace para pilayin ang pamilya. Ang impluensya ng Regal Palace ay matatagpuan sa ibang bansa, kaya maaaring hindi makatutuhanang gamitin ang kapangyarihan nito upang harapin ang isang super-class na gentry na pamilya. Gayunpaman, posibleng magpadala ng ilang elite combat masters para kunin ang ilan sa mga miyembro ng pamilya Lund. Kung itutuloy talaga ni Tyr ang mga plano niya, walang magagawa ang Six Doors sa kanya. Ano man ang ginawa ngayon ni Tyr o Sachin at ng Moore Family, hanggat hindi ito makakaapekto sa huling labanan, ang Six Doors ay pumikit dito. Sana hindi na dumating ang araw na iyon, lament ni Neil. Huminga siya ng malalim at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Halos alas 11 na ng gabi. Isang sedan na sasakyan ang mabilis na bumabagta sa isang kalsada na patungo sa villa area ng pamilya Lund. Ngayong gabi, ito ay itim. Kumikislap ang mga streetlights sa magkabilang gilid ng kalsada. Noon lang, sa isang sulok ng kalsada, biglang sumugod ang isang truck at hamarang sa sedan na sasakyan. Agad namang nagmulat ng mata si Otis na nakaupo sa likurang bahagi ng sasakyan. Sa sobrang dami ng nainom kanina, medyo nahihilo siya hanggang ngayon. Anong nangyayari? Tanong niya. May pumasok na truck mula sa maling lane. Bababa ako at titingnan, sagot ng bodyguard. Pinuksan niya ang pinto ng kotse, lumabas siya sa passenger seat at naglakad patungo sa truck. Biglang may lumabas na figure mula sa truck. May hawak siya sa kanyang mga kamay, na kumikinang kahit sa ilalim ng madilim na mga ilaw sa kalye. Naglabas ito ng gintong liwanag. Bro, anong ginagawa mo? Pilasan mo, ilayo mo yung truck mo, huwag kang hamarang sa daan. Sigaw ng bodyguard. Gayunpaman, ang tao sa kabilang kalye ay kumilos na parang walang narinig. Nang mapagtantong may mali, inilipat ng bodyguard ang kanyang kamay sa kanyang baywang. Ngunit bago pa niya mabunot ang baril na dala niya ay biglang sumulpot sa kanyang harapan ang figurang nasa 4 o 5 metro pa lang ang layo. Pop! May tumago sa dibdib ng bodyguard. Masyadong mabilis ang lahat kaya hindi man lang siya nakapag-react. Sa sumunod na segundo, isang madugong butas ang lumitaw sa kanyang dibdib. Napaluhod ang bodyguard kasabay ng isang kalabog. Natigilan ang driver sa loob ng sasakyan. Ano lang ang meron siyang nakita? Para siyang nakakita ng multo.
Sino ang lalaking iyon? Ano ang ginawa niya? Subconsciously, sinadya niyang i-reverse ang sasakyan. Ngunit, bago niya maabot ang mga gears, ang gintong bagay ay tumago sa harap ng windshield at sumabog ang kanyang ulo. Madaling araw noon. Bitbit ang isang itim na cloth bag, lumabas ang isang binata sa airport sa Devon Province. Nakatayo sa harap ng airport exit, tinatimad na iniunat ng binata ang kanyang kamay sa likod. Baka sa mukha niya ang hindi maipaliwanag na excitement. Sa wakas, nandito na ako. Haha. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Dixon Watt, ang little scholar ng Canentine Mansion ng West Suez. Pinagbawalan siya ni Demi Watt na pumunta sa Devon Province kasama si Tyr at ang iba pa, ngunit nagawa nitong lumabas. Matagal na siyang nakulong sa bahay. Gayun din, dati niyang inilagay ang lahat ng kanyang pagtuon kay Connie York. Ilang sandali na ang lumipas mula noong naanod siya sa mga plano sa kanyang kwaderno na hamanin ang mga eksperto sa labanan ng komunidad ng martial arts. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Dixon ang sarili. Si Louis Lund ng pamilya Lund ay bihasa sa 8 extremities. Ang lalaking ito ang pinakakanais-nais na target ni Dixon na hamanin sa ngayon. Siguradong sasali si Louis sa darating na tunggalian. Dahil sa karakter ni Demi Watt, malamang na pagbabawalan niya si Dixon na sumali sa labanan. Nag-aalala si Dixon na mapatay si Louis sa malaking labanan. Kung ganoon nga ang nangyari, buong buhay niya itong pagsisisihan. Sa makatuwid, kahit na nasa panganib na ma-invalidate ang kanyang martial arts ni Demi, kailangan niyang pumunta sa Devon Province at makipag-away kay Louis. Naglakas loob si Dixon na lumabas dahil alam niya kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang lolo. Siya lang ang apo ni Demi. Kahit na ang kanyang lolo ay nagbanta na aalisin ang martial arts ni Dixon, hindi niya talaga gagawin iyon kung ang mga bagay ay talagang umabot doon. Kaya, sa pagkakataong ito ay nagpasya si Dixon na kumilos ng maaga. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamasamang kahihinatnan na maaari niyang harapin sa kanyang pagbabalik ay isang matinding pambubugbog mula sa kanyang lolo. Ang pakikipagpalitan ng isang pambubugbog sa isang labanan laban kay Louis ay tila isang karapat-dapat na pakikitungo. Bitbit ang itim na telang bag na iyon, pumara si Dixon ng taxi at umalis ng airport. Kabanata 670. Pag-imbite kay Louis Lund sa isang labanan. Dahil ito ay isang mahalagang oras, hindi nais ni Dixon Watt na magdulot ng anumang gulo. Kaya naman, sa halip na dumiretso sa pamilya Lund, nagdial siya ng numero sa loob ng taxi. Tinatawagan niya si Louis Lund. Hindi ganoon kahirap para sa little scholar ng West Suez na malaman ang kanyang phone number. Nakonekte ang tawag ng wala sa oras. Isang malakas na boses ang nagmula sa kabilang dulo, sino ito? Ahaha, Louis, hulaan mo kung sino ako. Marahil dahil medyo nasasabik siya, si Dixon ay parang mayabang. Di ako manghuhula. Hindi nagustuhan ni Louis ang kanyang tono, ginawa na lang ni Louis ang verbal attack na iyon, pagkatapos ay agad na ibinaba ang tawag. Ay! Napatulala si Dixon. Niredial niya ulit ang number ni Louis. This time, mas naging seryoso siya. Ito si Dixon. Sa kabilang dulo, halatang natulala si Louis. Dixon, ang munting scholar ng kanlurang Suez. Tama. Ito ay nakakagulat ba? Why are you calling me out of the blue? Are you trying to talk me into asking my father to support the Canentine Mansion in fighting against the family? Dixon, are you barking up the wrong tree? Sagot ni Louis. Ang amang tinutukoy ni Louis ay si Master Lund. Si Louis ay anak ni Master Lund, at ang young master ng pamilya Lund. I don't have that kind of free time to get involved in these matters. Louis, I came to fight you, Annie Dixon. Away sa akin. Tama. Pupunta ako sa beach ngayon. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon ko pagdating ko, doon tayo magkita. Napabuntong hininga si Louis at sumagot, Dixon, isa kang martial arts fanatic na gustong-gustong hamanin ang mga martial arts masters mula sa iba't ibang panig ng mundo, ngunit ako ay di pwede. Paumanhin, wala akong oras para ginago mo. Pagkasabi ng mga katagang iyon ay agad na ibinaba ni Louis ang telepono. Si Dixon ay parang tulala ng ilang segundo. Then, he cursed, bakit ka proud sa sarili mo? I came all the way here so we could learn from each other. How could you treat me with this attitude? You don't possess any kind of martial arts spirit. Fine. You refuse to accept my invitation, right? I will go to look for you at the Lund family residence.
Sabay bagsak ni Dixon sa pinto ng kotse sa tabi niya. Ang driver ng taxi na katabi niya ay nanginginig at nagmamadaling sinabi, "Kuya, hindi lahat ng bagay ay kailangang lutisin sa pamamagitan ng puwersa. Ayaw mo bang maging mas malumanay?" Nakatingin sa driver ng taxi, inilabas ni Dixon ang isang stack ng pera mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa dashboard. Sapat na. Oh, kuya, kaya mong basagin ang gusto mo. Ilabas mo lahat ng galit sa puso mo. Ipinakita ni Dixon ang kanyang gitnang daliri patungo sa driver ng taxi na may pag-aalipusta. Isang pakiramdam ng inis ang bumangon sa kanyang puso. Si Dixon ay gumugol ng labis na pagsisikap, dumaan sa maraming paghihirap, at kahit na nanganganib na alisin ng kanyang lolo ang kanyang mga kasanayan sa martial arts upang tumakas sa bahay. Lahat ng iyon ay para sa pakikipag-away kay Louie. Gayunpaman, ang kalaban ni Dixon ay tinanggihan siya ng basta-basta. Ano ang lahat ng ito? "Louie, kailangan mo akong awayin ngayon kahit tumanggi ka." Desidido si Dixon na gawin ang laban na iyon kay Louie. Inutusan niya ang driver ng taxi na tumalikod at dumiretso sa bahay ng pamilya Lund. Pero ilang minuto lang, biglang nagring ang phone ni Dixon. Nang makitang si Louie ang tumatawag ay bahagyang kumirat ang puso ni Dixon. Hindi na niya ito pinansin at pinindot ang answer button sa telepono. Lokasyon. Tahol ni Louie sa tawag na connected. Tuwang-tuwang sagot ni Dixon, "Akala mo naman." "Haha, alam ko na. Hindi mo na ako titigilan pagkatapos ng mahabang biyahe ko." "Cut it out." "Ang lokasyon." "Ang dalampasigan. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon pagdating ko." "Mabuti." Walang gustong sabihin si Louie kay Dixon. Matapos ang palitan ng ilang simpleng salita, diretso niyang ibinaba ang telepono. Pumayag naman siya. "Haha." Biglang gamaan ang pakiramdam, isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Dixon. Nakita ng katabi niyang taxi driver kung gaano kasaya si Dixon. Panunokso niya, "Kuya, pumayag na ang Diyosa mo na sumama sa iyo." "Diyosa?" Nataman si Dixon. Ang imahe ni Connie York ay lumitaw sa kanyang isip. Ang pag-iisip tungkol sa kanya ay nagbigay ng malaking sakit sa ulo ni Dixon. Kung hindi niya mapapayag si Connie na maging kasintahan niya sa lalong madaling panahon, natakot siya na baka mabalian ng magkabilang binti ang kanyang lolo. Hinugot niya ang knight's rod mula sa itim na cloth bag at hinaplos ito saglit. Agad na kumunat ang noo ng katabi niyang driver at medyo kinabahan. "Pumunta ka sa dalampasigan." Utos ni Dixon. "Kuya, magde-date ka na may dalang stick. Bakit ano ang sinasabi mo kaysa sa akin?" Makalipas ang halos kalahating oras, dumating si Dixon sa dalampasigan. Bumaba siya ng taxi at ipinadala ang kanyang lokasyon kay Louie. 7:00 na ng umaga noon. Tamang-tama ang timing para tingnan ang pagsikat ng araw mula sa kabila ng abot tanaw. Maganda ang tanawin, ngunit dahil taglamig, malamig ang panahon. Natagpuan ni Dixon ang kanyang sarili sa isang malaking bato sa hindi kalayuan at umupo dito. Naka-cross-legged siya, ang tindig niya ay kasing tuwid ng pine tree. Nasa pagitan ng kanyang mga binti ang knight's rod. Maaaring magmukhang bata si Dixon sa labas, ngunit puno siya ng estilo. Walang tigil ang paghampas ng alon sa malaking bato na inookupahan ni Dixon. Tinampot niya ang pamalo at inihanay sa pagsikat ng araw sa silangan. Makalipas ang halos kalahating oras, isang sasakyan ang nagmaneho patungo sa dagat. Nang huminto ang sasakyan, lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit at lumapit kay Dixon. Ang lalaki ay may matibay na pangangatawan, balingkinita ng mukha, at may spike na buhok. Isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Ang lalaking ito ay si Louie, ang bunsong anak ni Master Lund. Ang kanyang ama ang pinuno ng pamilya Lund, at siya ang ipinagmamalaki ng pamilya Lund, ang nangungunang figure ng kabataang henerasyon sa Timog. Sa mga batang henerasyon sa Timog, ang Southern Emperor, si Ostermore, ang karapat-dapat na numero 1. Pangalawa sa kanya ay sina Dixon at Louie, na namumukod tangi sa kanilang mga K-barkada. Sa kanyang leather boots, sunod-sunod na hakbang si Louie patungo kay Dixon. Sa wakas, huminto siya sa layo ng mga 7 o 8 metro ang layo. "Andito na tayo." Tumalon si Dixon pababa mula sa bato. Sa pagkakalagay ng knight's rod sa kanyang leeg, tinitigil niya si Louie na may ngiti sa labi. Sa kabilang banda, parang hinamak ni Louie si Dixon, kaya tumanggi siyang magsalita ng kahit ano sa kanya. Pumunot na lang siya ng isang itim na patpat at itinuro si Dixon. "Dalhin mo." "Hihihi."
Natatawang inilabas ni Dixon ang kanyang notebook at drew a cross sa pangalan ni Louie. This battle is just a swap of skills. But we must put the martial arts spirit into consideration. Bagamat natututo tayo sa isa't isa, kailangan pa rin nating magdesisyon kung sino ang mananalo, and it's also a matter of life or death. Sabi ni Dixon. Saan nanggagaling ang lahat ng salita mong ito? Nagyayelo ang ekspresyon ni Louie habang dinadala niya ang itim na stick na iyon at sinugod si Dixon. Mag-jolly fight tayo. Ha. Si Dixon ay isang martial arts fanatic. Ang pakikipag-away nito kay Louie ay nagparamdam sa kanya na sa wakas ay naabutan na niya ang Diyosa na matagal na niyang hinahabol. Ngayon, sa wakas, oras na para sumama sa kanya. Dahil dito, namumula ang mga mata ni Dixon sa excitement.